Magandang araw po sa lahat, lalo na po sa ating mga subscriber, viewer at visitor sa ating channel. Welcome po kayo ladies and gentlemen sa Philippine Real Estate TV na ang content po nito ay real estate property for sale at the same time ito po ay nagtatalakay ng mga precautionary measure sa pagbili ng lupa at dagdag kaalaman po para po tayo ay hindi ma-scam kung tayo ay bibili ng lupa. Ako po ay magpapakilala sa inyo. Ako po si Mr. Nestor E. Abainsa, ang may-ari ng channel na ito. At ako po ay makikisuyo sa inyo ladies and gentlemen. Kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, ako po ay nakikiusap na pindutin nyo po ang subscribe button para lagi po kayong update sa ating mga video na latest na i-upload. Ito po ay disclaimer lamang mga kaibigan, ladies and gentlemen. Kung kayo po ay may abogado na at meron na po kayong licensed broker na consultant at advisor, ang video po na ito ay ibaliwala nyo na lamang po. At kung kayo naman po ay walang abogado at licensed broker na consultant at advisor, baka sakali po na ito'y makatulong sa inyo. Ito po ang topic natin ngayon. Ang mga dapat malaman bago bayaran ang lupa para hindi ma-scam. Number 1, alamin kung may kaso ang lupa o wala. Dapat po, ladies and gentlemen, alamin natin ang bagay na ito, kung ang lupa na inyong bibilin ay may kaso o wala. Kung may kaso, ipaayos nyo po muna sa may-ari bago nyo bayaran. Pangalawa, alamin kung buhay pa ang may-ari na nagbibenta nito. Dahil kadalasan po may mga instances na hindi po na nakikita ang may-ari sa pagbibenta ng lupa. Pangatlo, saan nakatira ang may-ari ng lupa, yung owner o seller. Dapat po available siya, nandyan siya dahil kakailanganin po ang kanyang presensya sa bilihan ng lupa dahil po siya mismo ang nakapangalan at siya rin po ang dapat na pumirma sa deed of sale at doon sa contract to sale. Pang-apat, sino ang pipirma sa deed of sale? Ito po ay importante na available po ang may-ari. Kung sino po yung nakapangalan sa titulo, ay siya rin po ang dapat na pipirma sa deed of sale at sa contract to sale, at siya rin po ang dapat na tumanggap ng pera dahil siya ang nagbibenta. Panglima, alamin kung may mga naghahabol na mga kamag-anak o ibang tao sa nasabing lupa. Kailangan po malinis ang lupa, wala po yan dapat kinasasangkutan na atraso, walang mga claimant, wala naghahabol para po din kayo ay hindi rin kayo habol ng iba at hindi kayo magmana ng problema. Pang-anim, alamin kung nakasangla ang property o ang lupa sa lending, sa bangko, or sa isang individual. Kung sakali pong nakasangla yan, ang dapat po na gawin ng may-ari ay ayusin, isitil niya po muna yan. Kung sakaling wala po siyang pera, dahil nga po nagbebenta siya, kailangan niyang pera at wala siyang pera, ang isang remedy para po yan ay maayos ay mag-earnest money po kayo. Pag-usapan nyo po kung magkano earnest money ibibigay nyo at kailangan po ang earnest money agreement. Huwag kayong magbibigay ng earnest money na wala po kayong agreement at terms and condition. Pang-pito, alamin mo po ang lupa na binibili mo kung may tenants o wala. Ngayon, kung yan po ay may tenants, dapat po bago mo bilhin ang lupa, bago mo bayaran, nagkaayos na po ang dating may-ari at yung tenants na. Dapat meron po na silang settlement agreement. Wag na wag mo po yung kukunin na hindi pa po sila nagkakaayos ng may-ari. Kung magustuhan mong kunin yan, dapat po ay meron din kayong agreement ng tenant na yan doon sa pag-umpisa na siya ay kinuha mo. At wag mo pong gagawin nyo na tenants. Ang gawin mo lang po dyan ay swelduhan lang. Dahil sa batas po, ang batas ay mayroon pong obligasyon ang may-ari doon sa tenants at yan po ay kinikilala ng ating batas. Paniguro po ay dapat po magkaroon kayo ng agreement ng tenants nyo. Pangwalo, alamin kung may tagapagmana ang lupa.
ang kadalasan po may tagapagmana talaga yan. Ngayon, ang mga tagapagmana po na yan, dapat available sila lahat. At dapat po lahat yan ay makapirma sa deed of sale. Kasi kung meron pong isang tagapagmana na hindi po yan makakapirma sa deed of sale, pagdating po ng araw, pwede po yan gumawa ng issue na keso, hindi siya nabigyan ng kanyang share, hindi nabigyan ng claims. Yan po ipipili maghabol at kayo po ay liable pagka nakumpleto po niya ng requirements at nag-file po yan ng complaint sa RD. Ang inyo pong land title ay matatatakan po ng adverse claim. Mananagot po kayo, magbabayad kayo dun sa tao na yon. Kaya para iwas problema po pagdating ng araw, lahat po ng mga tagapagmana ay papirmahin sa deed of sale. Kung sakali po na ang lupa naman, ang pangsyampo natin ay alamin mo kung ang lupa ay may utang sa buwis. Kung ang lupa ay may utang sa buwis, ang dapat pong gawin dyan ay bayaran muna ng may-ari ang lupa bago ibenta sa'yo. Ay paano siya magbabayad ng utang sa buwis? Wala naman siyang pera. Kaya nga siya nagbibenta ng lupa, kailangan niyang pera. Pag-usapan niyo po yan. Ito po pwedeng solusyon dyan. Kausapin mo siya na yung halaga na utang niya sa buwis ay ibabawas na lang po doon sa babayaran mo sa kanya, doon sa gross amount na babayaran mo sa kanya. Pwede pong remedyo yon para wala ka na pong saluhin na utang niya sa buwis at ikaw po ay hindi magastusan. Ang pangsampo, kung sino ang nakapangalan sa titulo, siya po dapat ang pipirma sa deed of sale at sa contract to sale, at siya rin po ang dapat natatanggap ng pera. Paano kung patay na ang may-ari? Pwede ba siyang makapirma? Siyempre, natural, hindi po siya makakapirma. Ano ang remedy? Ang remedy po ay kailangan meron pong naka-execute na extrajudicial settlement. At pagka meron pong extrajudicial settlement, dapat po lahat ng involved person ay nakapirma doon. At isa pang requirements na extrajudicial settlement ay ang publication certificate. Kailangan po nakapublish yan, ang extrajudicial settlement na yan. Kailangan po yan, kakambal na po yan ng extrajudicial settlement, ang publication certificate, at dapat nakapublish. Yan po ang kailangan sa patay na po ang may-ari, dapat nakapag-execute na po sila ng extrajudicial settlement. Pang-11, ito ay pinaka-importante po kasi minsan nagiging legal na scam po itong bagay na ito. Ladies and gentlemen, take note po, tandaan nyo po ang pang-11. Ang pang-11, alamin sa munisipyo na nakakasakop kung meron incoming project doon sa lupa na bibilhin mo, baka tatamaan yun, ay dadaanan ng incoming project ng gobyerno yon. Kung dadaanan po ng project ng gobyerno ang isang lupa, ang sino man pong may-ari ay hindi pipwedeng tumutol. Bakit po hindi mo pipwedeng tutulan? Dahil ang lupa po ay pag-aari ng gobyerno at ang gobyerno ay sa taong bayan. Kung kinakailangan pong kunin niya ng gobyerno at para sa nakararami at babayaran naman ang katumbas na halaga, ay hindi po pipwedeng ipagkait. At may mga instances po na ang lupa ay hindi po binabayaran ng gobyerno pag kinuha. Dahil may requirements po dyan sa titulo. May dalawang klaseng titulo po tayo na ang isa pwedeng bayaran, ang isa naman pwedeng hindi, at meron talaga pong binabayaran. At tatalakayan na lang po natin yan. Ngayon, pumunta po kayo sa munisipyo, sa pinakamalapit na, sa nakakasakop na munisipyo, doon po kayo magtanong. Munisipyo, magtatanong po ako tungkol sa lupa na ito na nakalagay sa ganitong address. Meron po ba kayong incoming project sa lugar na ito na pwedeng tamaan ang lote na bibilin ko? Para maaga pa lang po, naalaman nyo na yan pala ay may project na gagawin ng gobyerno, tatamaan yan. Para maaga pa naka-back out na kayo at hindi kayo nakapagbayad ng pera. Dahil kung nabili mo po yan, nabayaran mo na, saka mo nalaman ngayon, nandyan na yung mga taong gobyerno, kinukuha na ng lupa dahil may project na. Wala po. Yan po'y sayang na napakalaking pagkakamali sa buhay, napakalaking scam na legal ang mangyayari sa inyo.
Kahit pa tayo umiyak dyan at magtulo-tulo ang dugo ang ating luha, hindi po sa atin niya maibibigay. Dahil ang batas ay batas at dapat pong ipatupad at dapat nating sundin. Ang pang-12 po, ito na po yun. Kung sakaling okay na po lahat at nakuha mo na lahat, nalaman mo na lahat ang mga kailangan mo malaman at ligtas naman, ang pang-12 po ay ito. Habang kausap nyo po yung owner, yung seller, mag-request po kayo ng mga necessary documents. Ano-ano po yan? Mag-uumpisa po tayo sa barangay level hanggang po doon sa national level. Meron po tayong 7 requirements. Number 1, pumunta ka po sa barangay, humingi ka po ng certification. Barangay certification na nagpapatunay siya ang may-ari. At humingi ka rin po ng cadastral map para ma-pinpoint po ang lote na binibili mo kung yun po talaga yung lote na ibinibinta sa iyo at yun yung bibilin mo, at ipa-indicate mo po yung cadastral map number doon sa contract na sale nyo na yun talaga yung lupa na pinag-usapan na binayaran mo. Ang pangatlo, tax mapping certificate. At ang pang-apat po ay lot plan. Ang pang-5 ay tax clearance certificate. Sa tax clearance certificate, dito mo po malalaman kung ang lupa na yan ay may utang sa buwis o walang utang sa buwis. Dito po yan nakikita sa tax clearance. At pang-6, tax declaration po. At ang pang-7, yung land title na po yan. Kung nakuha mo na po lahat yan, ano po ang mga dapat pang gawin natin? Pang-13, mag-prepare ka na po ng deed of sale at contract to sale. Ipalagay mo po yung mga kailangan, mga demands mo doon sa contract to sale na pipili mo ipalagay dyan na kung may maghabol ay wala kang pananagutan. At sa tenants ay wala ka rin pananagutan. Ito po ang lagi naming paalaala doon sa taong nakakalimot. Ang paalala ay gamot sa taong nakakalimot. Ito po lagi ang sinasabi ng Philippine Real Estate TV. Exercise due diligence, verification first before payment. Huwag po tayong lulukso, huwag po tayong pupunta doon sa mabilisan, apurahan. Huwag po magmamadali sa pagbilin lupa dahil ang perang kinita natin hindi rin po nakuha sa madalian at yan po ay pinaghirapan, pinag-ipunan, kailangan po mapunta sa tama at yung binili natin makuha natin. Again, exercise due diligence, verification first before payment. Ito po ang panghuli. Pang-14 na po tayo. Last na po ito. At kung tapos na po ang lahat, nakapag-verified ka na, walang problema, okay lahat, bayaran na po tayo. Saan po dapat ang lugar na magbabayaran? Wag na wag po kayong papayag na magbabayaran kayo sa bahay ng owner or seller. Bakit po? Ang pera magmula sa bahay or magmula sa bangko, habang ibinabiyahe mo po yan, hindi mo alam kung anong pipiling maging disgrasya sa daan. Pipili pong matrap yan. Pipiling mawala ang pera mo na pinaghirapan mo dahil sa mali na proseso. Ang tamang bayaran po, pumunta kayo sa bangko. Doon kayo magbayaran. Kung ang owner seller ay wala pong bank accounts, ay open accounts na lang yan. Kung mayroon naman pong bank accounts, ay deposit na lang naman po yan. Ganon din po doon sa mga broker and agent. Open account or deposit account. At happy viewing po sa lahat at binabati ko po yung ating mga buyers, investor, businessman, mga OFW, yung mga retirees, yung mga pensioner, at lalong-lalo na po yung mga senior citizen, yung ating mga lolo at lola. Happy viewing po sa inyong lahat. At kung kayo naman po ay nagustuhan nyo ang video na ito, ang inyo pong abang lingkod ay makikisuyo sa inyo. Pakipindot naman po ang subscribe button para po lagi kayong ma-update sa lahat ng ating mga video na i-upload. Yan po yung ating dagdag kaalaman. Kung kayo po ay mayroon pong katanungan at mayroon po kayong hindi nalilinawan, ang Philippine Real Estate TV po ay handa kayong sagutin sa abot ng aming makakaya. Ang kailangan lang po mag-message kayo sa amin. At kung kayo naman po ay naghahanap ng property na bibilhin at wala kayong ahente, wala pa po kayong broker at wala pa po kayong lupa na nakikita, pwede po kayo mag-request sa Philippine Real Estate TV at kayo po hahanapan namin. Importanteng banggitin nyo lang po sa amin ang property details, yung location, yung budget nyo para po sakto doon sa hinahanap nyo ang aming ibibigay. Again,
Happy viewing po sa lahat at salamat sa inyong panonood and good luck. Sana po stay safe tayo. Kung po tayo, lagi po tayo mag-ingat sa COVID dahil marami po talaga tayong COVID positive ngayon. Good luck po sa lahat and salamat po uli.